Ilang hakbang na lamang mula ngayong ika-9 ng Abril, taong 2013, ay magkakaroon na ng katuparan ang pinaka-aasam kong pagtungtong ng kolehiyo. Malakas ang aking paniniwala na paglipas ng 4 na taon, ako'y makapagsisimula ng maging sandigan ng aking pamilya. At karagdagang isang munting bato sa pundasyon ng pamahalaan sa patuloy nitong pagbuo ng lipunang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Lipunang magbibigay ng pantay na pagkakataon upang umunlad ang mga mamamayan, lalo na tayong mga kabataan. Tayong mga kabataang bumubuo ng higit sa 50% ng populasyon ng ating bayan sa ngayon. Hindi po ba masusugid na panauhin? Mga kababayan, at sa inyo po, mga iniidolo at pinagpupugayang bantayog ng kalayaan, ang karangalang kayo'y makadaog palad ay taglay ko po ngayong umaga. Napakalaki pong bahagi ng aking kaatuhan sa kasalukuyan. Ang sa inyo po'y aking utang. Mistula po itong mga medalya ng katapangan at kagitingan na nakasabit sa inyong mga dibdib na aking inspirasyon. Pagpapatunay lamang po ito na sa bawat mithiing pagtatagumpayan, may inspirasyon na pagsasaligan. Parang kailan lang nang ako'y magtapos ng elementarya sa isang pampublikong paaralan. Natatandaan ko ang kasiglahan at pananabik nang tanggapin ang sertipiko ng pagtatapos. Nasa isip ko ng sandaling iyon na unang hakbang pa lamang ng aking mithiin ang nalakdawan at marami pa ang inaasahang susunod, gaya ng pagpapatuloy ng pag-aaral sa mataas na paaralan at sa hinaharap ang buong pananabik na umaasang makatapos ng isang kurso. Subalit nahalinha ng lungkot ang aking inaasam. Sinabi ni tatay na hindi na nila kaya ni nanay ang ako'y patuloy na pag-aralin. Batid ko na si tatay ay nagsasabi ng totoo, sapagkat 6 pa ang aking mga kapatid na naghihintay na makatapos din ng elementarya. Noon sumagi sa aking alaala ang madalas na ikwento ni tatay sa aming magkakapatid. Kwento na bata pa man ako ay malalim ng paghanga at pagmamalaki ang natatak sa aking puso. Ito'y kwento ni Lolo kay tatay na nangyari noong 2 digmaang pandaigdig. Kwento ng dalisay at wagas na pagmamahal sa mga kalahi at pag-ibig sa sariling bayan. Naglalarawan ito ng mga kalalakihang Pilipino, hubad-barong nakabiting patiwarik habang paulit-ulit na ilubog iahon sa drum na puno ng tubig dahil sa hindi mahikayat na talikuran ang sariling bayan. Mga nakapiit na pinutulan ng dila, tinanggalan ng mga tenga at pinunutan ng mga kuko dahil sa di pagkakanulo sa mga kalahi. Mga nakatanikalang pa at binti na namimintog sa pamamanas, bunga ng matinding gutom, uhaw at hirap. Mga katawang lupaypay, subalit nagpipilit na tumayo at tanggapin ang hampas sa humpak na mukha, ang matitinding hablik sa butuhang dibdib, at ang walang habas na bayo sa ukol
ng tiyan. Samantalang patuloy sa paghakbang sa tila walang katapusang marcha ng kamatayan. Aling puso kaya ang hindi matitinag ng ganitong senaryo? Alam ko na kayong lahat ay kaisa ko sa aking damdamin, sa aking paghanga na naging panuntunan ko na sila'y gawing inspirasyon para ipagpatuloy ko naman ang mithiing magtagumpay sa hinaharap. Sila ang nagtulak sa akin na hindi magsawang lakarin ng 2 oras ang daan patungo sa pampublikong mataas na paaralan sa loob ng 4 na taong tagbagyo at tag-araw. Ang kanilang ipinakitang pagtitiis ang naging hulwaran ko para hindi ipagmakahiyang mananghalian ng bahaw at kapirasong isda sa kantin ng aming paaralan kasama ng aking mga kamag-aral. Ang masiglang pagbabasa, pag-unawa, paggawa ng mga aralin at proyektong pang-asignatura. Ang hindi pagtanggi na lumahok sa iba't ibang paligsahan, sa iba't iba ring asignatura sa loob at labas ng aking paaralan. At higit sa lahat, ay hindi ko rin kinatamaran ang pagtulong kay nanay sa paglalaba tuwing walang pasok upang kumita ng halagang 300 piso sa buong maghapong paglalaba. Batid po nating lahat na hindi ako nag-iisa sa ganitong pakikipaglaban sa panahong ito ng kapayapaan. Marami pa ang tulad ko na kailangang magsikhay sa pag-aaral, magtiis na kumalamang sikmura, subalit nararapat na kumilos, huwag magpabaya, huwag magtamad-tamaran at manangan sa kawikaang kung hindi ukol, hindi bubukol. Mga kababayan, samantalahin natin ang panahong kasalukuyan. Sapagkat sa panahong ito, ang pamahalaan natin ay nagbubunsod ng maraming pagbabago mula sa nabubulok na sistema ng byurokrasya. Naghahain ng mga solusyon para maiangat ang mga maralitang taga-lungsod at taga-nayon. Nagbubukas ng mga pampublikong paaralan sa mga liblib ng kanayunan. Nagtatayo ng mga pampamahalaang dalubhasaan at pamantasan sa lahat ng rehiyon para sa mga iskolar ng bayan. At sa tulong ng iba't ibang ahensyang pribado at publiko ay nananawagan ng pagbabago sa lahat ng sektor ng lipunan, lalo na sa ating mga kabataan. Sa pagkakataong ito, hindi ba nararapat na tayo'y buong siglang tumugon at tumilos? Kumilos hindi upang magprotesta, hindi upang lumikha ng kaguluhan na ang bunga ay marahas, madugo at nagbubuwis ng buhay. Kumilos tayo ng sama-sama, mapayapa, tungo sa iisang adhikain na kabatay sa bansang ang ideolohiya ay demokrasya. Naniniwala ako na ngayon ang panahon ng pagsasaisang tabi na magawain siya gaya ng paggamit ng droga na pangunahing dahilan ng di iilang karumal-dumal na krimen, ng pagpapabaya sa pag-aaral na ang bunga ay paglala ng kawalang hanap buhay, ng patuloy na paghihirap ng mga mahihirap, at ng pagtaas ng bilang ng mga batang hamog sa EDSA, batang rugby sa Divisoria, at mga batang prosti sa Quezon Ave at Ermita.
sa puntong ito ng ating buhay. Bata, matanda, babae o lalaki, mahirap o mayaman, ay nararapat na kapit-bisig na tahakin ang matuwid na daan ng tunay na pagpapaka-Pilipino. At sa gayon, paninindigan ko pagkaraan ng 4 na taon ang matamis na bunga ng tuwid na daan. Pangako po sa inyo ay ihahandog ko aking inspirasyong magigiting na veterano. Maraming salamat sa iyo.